Inyo ho bang naaprubahan na ang DPWH budget? Tapos na ba ang inyong examination dito? Kasi mismo po si Secretary Dizon nagsasabi na hindi niya ito, kasi nga bago lang siya, hindi niya ito na isa-isa ng mga provision. And with all due respect sa mga distrito ho, dyan sa mga kasama nyo sa Congress. Kasi ma'am, kapansin-pansin sa NEP ng DPWH ngayon, napakarami pa rin pong mga proyekto, hindi flood control. Halimbawa dito, yung mga construction na multipurpose building na pare-pareho yung amount. Ano po, 6 na milyon. Ang dami po nito nagkalat. Ngayon, kapag sinuri mo yung nakalagay na completion, kapag inaral mo yung mga nagdaang pong GAA, ano po, wala doon yung mga sinasabing i-complete nila. So dito po ma'am, kung isahin po ninyo ha, at mawalang galang po sa mga distrito, ma'am, ang dami nito, isa-isahin po ninyo. Pare-pareho ang amount. Sabi nga ni Secretary Dizon sa aming interview kanina, klaro na wala itong program of work. Klaro na wala itong cost of material. So bakit yung aaprubahan ng gantong budget ng DPWH considering na napakaraming red flags nito dito pa lang po sa multipurpose building na construction sa iba't ibang distrito? Opo, very well said. Tama po yung obserbasyon nyo. Kasi meron, siyempre nag-uusap-usap naman po kami ilan sa mga minority at yung mga kasamahan ko nga po, may sinasabi rin silang ganon. Ako rin po, interesado rin po namin tinitingnan yan. Anyway, wala pa, iaano pa po sa plenary yung DPWH. Alam po namin yan. I mean, may mga nakakapagsabi sa amin at meron nga mga tumitingin na ngayon dyan sa NEP. Kasi aside from the multipurpose buildings at TED, may problema rin sa mga farm-to-market roads. Di ba? Isa rin po yan na may mga tags. Yung sinasabi mo na yung iba, mga puro pareho, yung amount. Yung iba lagi na lang, every year na lang. And then under the guise of repair or maintenance. Yung construction nila talagang may defecto na, deficient na, yung mga ganun. So tama po kayo. We believe, we suspect, at kaya tinitingnan na po namin yan, na meron pa talagang maraming items dyan sa DPWH over and above the flood control projects na talagang nakakalkal na yung mga yan, yung mga narinig natin ng mga exposés at mukhang meron pa mga pasabog po ngayong araw sa Senate Blue Ribbon Committee dahil nga po naka-schedule atang mag-appear ngayon sa Blue Ribbon yung si former Yusek Bernardo. Susi po siya. Kung susundan po natin yung mga sinabi sa affidavit ni Alcantara, siya po ang susi. Kasi siya talaga yung nagiging parang pinaka-chief bagman. Siya yung nakakausap ng kung sino man yung mga dinadalhan niya ng mga pera na yan, yung mga porsyento, yung mga SOP, etc. So tama po kayo, Ted. There's still a lot to scrutinize sa DPWH project. Sige At on the part of the minority, best efforts po namin gagawin yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!